Sinasabi ng marami, something's lost and something's gained in living every day. At totoo nga talagang pwedeng maraming mangyari, pwedeng maraming mawala sa loob ng isang araw lamang. When suffering from loss. Ang pamagat nating pag-aaral, a review of a very classic story that will keep on giving us fresh insights and lessons in life. Salamat Panginoon sa araw na ito dahil dinagdagan nyo na naman ang buhay namin ng isang araw. Dalangin namin na sa pagdagdag ng panahon ng oras ay dumagdag din ang pagkakilala namin sa inyo, ang aming spiritual wisdom, so we can not only have added years in our lives, but we can have more life in our years. Teach us now. Forgive us our sins, cleanse us, and we pray, Father, that you're going to bless us with a simple message that we can learn from and apply in our lives. We glorify you, we honor you. In the name of your Son, Jesus. Amen. Review of a very powerful story, Job 1:1-2. Many years ago, a man named Job lived in the land of Uz. He was truly a good person who respected God and refused to do evil. Job had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 pair of oxen, 500 donkeys, and a large number of servants. He was the richest person in the East. To make a long story short, God gave Job so much blessings. Napakarami niyang kayamanan, napakabuti pa niya, godly siya, nasa kanya na ang lahat. Job 1:6-15. One day, when the angels had gathered around the Lord and Satan was there with them, the Lord asked, "Satan, where have you been?" Satan replied, "I have been going all over the earth." Then the Lord asked, "What do you think of my servant Job? No one on earth is like him. He is a truly good person who respects me and refuses to do evil." "Why shouldn't he respect you?" Satan remarked. "You are like a wall protecting not only him, but his entire family and all his property. You make him successful in whatever he does, and his flocks and herds are everywhere. Try taking away everything he owns, and he will curse you to your face." Then the Lord replied, "All right, Satan, do what you want with anything that belongs to him, but don't harm Job." Then Satan left. Job's sons and daughters were having a feast in the home of his oldest son, when someone rushed up to Job and said, "While your servants were plowing with your oxen, and your donkeys were nearby eating grass, a gang of Sabaeans attacked and stole the oxen and donkeys. Your other servants were killed, and I was the only one who escaped to tell you." Hindi pinaliwanag ng kwento yung dynamics between the conversation that was reported to have happened between God and Satan. But in any case, sabi ni Satan kay Job, syempre, godly si Job, binabless mo eh. Subukan mong tanggalin yung blessing pagka hindi mo sinumpakan niya. At sabi ng Diyos sa kanya, sige, huwag mo lang siyang gagalawin, pwede mong galawin yung mga nakapaligid sa kanya. At ganun nga ang nangyari. Isang araw na may piyesta yung mga anak ni Job sa isang bahay ng isang anak niya, sinalakay ng mga Sabaeans, mga outlaws, mga kalaban, yung kanyang mga oxen, pinatay ang mga katulong at itinakas ang mga hayop. Job lost all his donkeys. All. Job 1:16, that servant was still speaking when a second one came running up and said, "God sent down a fire that killed your sheep and your servants. I am the only one who escaped to tell you." Hindi pa tapos ang pangit na kwento at balita. Ito na ang second. Job lost all his sheep. Job 1:17. Before that servant finished speaking, a third one raised up and said, "3 gangs of Chaldeans attacked and stole your camels. All of your other servants were killed, and I am the only one who escaped to tell you." He lost all his camels. In Job 1:18-19,
That servant was still speaking when a fourth one dashed up and said, "Your children were having a feast and drinking wine at the home of your eldest son, when suddenly a windstorm from the desert blew the house down, crushing all of your children. I am the only one who escaped to tell you." Job lost all his children and most of his servants, which up to this point, 4 na lang natira, all only to bear bad news. What a difference really a day could make. From someone who had it all, now he has nothing left. Job 1:20-22. When Job heard this, he tore his clothes and shaved his head because of his great sorrow. He knelt on the ground and worshipped God and said, "We bring nothing at birth. We take nothing with us at death. The Lord alone gives and takes. Praise the name of the Lord." Inside of everything, Job did not sin or accuse God of wrong. Marami pang nangyari kay Job, pero hanggang dito na lang muna ang pagtunghay natin sa mga trahedya ng kanyang buhay, dahil yun lang sapat na. Mga anak, mawalan ka lang ng isa, talagang ipagluluksa mo sobra-sobra, ito lahat sabay-sabay, at kasabay ng lahat ng kanyang kayamanan at mga katulong. Job mourned his losses, but never lost his faith in God. And that is what we like to look at today. Job never lost his only source of consolation and comfort and strength, God. At nakatulong sa kanya na hindi niya nilimot ni saglit na alam ng Diyos ang nangyayari sa kanyang buhay. Sa katunayan, hindi pa nga niya alam yung detalye na pinayagan naman yon ng Diyos. At hindi ito ang naging ending ng kwentong ito. Actually, nagkaroon ito ng very happy ending. Pero hindi yon ang lesson natin ngayon. Kasi maraming mga tao dumadaan sa mga hirap, losses, nawala ng trabaho, nawala ng pera, nalugi sa negosyo, nawala ng mahal sa buhay, nawala ng kalusugan, nawala ng kagandahan, basta't nawala ng kung ano-ano, laging may nawawala sa buhay natin. At hindi naman laging nasa happy ending na tayo. Marami sa atin are only surviving from day to day. Marami namatayan ng mahal sa buhay 10 years ago hanggang ngayon, nandun pa rin yung hapdi. Hindi na lang ganun kadalas maalala, pero pag naaalala, grabe pa rin ang hapdi. At sinasabi ng iba, merong dumarating na lang sa dulo ng kanilang buhay, hindi pa rin talaga gumagaling ng lubos yung hapdi na yun. Meron naman, gumagaling. Meron talagang nawala ng pagkakataon, minsan sa buhay na hanggang ngayon ay lost pa, dahil patuloy na hindi niya na-enjoy yung dapat na-enjoy niya. Kanya-kanya nang nawawala sa atin araw-araw. Iba-iba. Pero wala siguro, o kung meron man sobrang konti, ang makahahambing sa karanasan ni Job. At ito ang nais nating pulutan ng aral, bagamat hindi pwedeng maliitin ang hirap ng ating loob. Hindi pwedeng baliwalain ng iba yung sa atin ay mahalaga na nawala. Pero kung nawalan ka na, namatayan ka halimbawa ng mahal sa buhay, nasunugan ka ng bahay, nawalan ka ng hanap buhay, nawala ang iyong iniipon-ipong kayamanan, lalo ka dapat lumapit sa Diyos. Kasi pag yun pa ang nawala sa buhay mo, wala ka ng pag-asa. Kasi habang nananalig ka pa sa Diyos, habang kumakapit ka pa sa Diyos, meron ka pang malaking pag-asa. Si Job, alam natin ang nangyari sa kanya. Matapos siyang lumampas sa mga pagsubok na ito, na napasama pa yung sobrang nabalot ng galis ang kanyang buong katawan, nilayuan siya ng mga tao, at yung kaisa-isang natira sa kanyang buhay, yung asawa niya, wala pang ginawa kundi siya inag. Kaya pala itinira ni Satan yon, kakampin niya. Pinahirapan si Job. Sabi niya, "Why don't you curse God and die? Praise the Lord ka pa." Nagkanta ganyan-ganyan na nga yung buhay natin. Nagdagdag pa siya ng hirap, imbes makagaan. Pero dahil sa katapatan ni Job, binigyan siya ng Panginoon ng mahabang buhay, at nagkaroon pa siya ng mga anak. Undoubtedly sa isang younger wife. Baka namatay na yung asawa niyang nager.
At higit na magaganda pa ang naging mga anak niya, nagkaroon siya ng mga kaapu-apuhan, binigyan siya ng pagkahaba-habang buhay, at dinoble pa ang kanyang kayamanan. Hindi lahat tayo, ganun din magiging wakas. Iba-iba. Pero iba-iba man ang detalye, may iisa at parehong Diyos sa buhay natin, na pinaniwalaan, pinanghawakan ni Job sa hirap ng kanyang dinanas, at yun din ang nag-ahon sa kanya sa parang hindi na pwedeng ahunan na balon ng pagdurusa at kalungkutan. His faith in God. Kung meron tayong kayamanan na dapat talagang hindi mawala kahit kailan at hindi pwedeng nakawin yun kung hindi natin kusang ibibigay, yun ang ating pananalig sa Diyos. Pwedeng manakawan ka ng ari-arian, pwedeng mawalan ka ng kalusugan, pwedeng may dumating na dilubyo sa buhay mo at mawalan ka ng mga mahal sa buhay. Pero ang pananalig, ikaw lang ang pwedeng magbigay nun, hindi pwedeng agawin yun ni Satan. Kaya dapat panghahawakan, i-develop, palalimin, palaguin, na ang ating pananalig, ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri sa Diyos ay hindi lang pag gusto natin ang nangyayari, kundi kahit hindi natin gusto. Nang ating pinaguhugutan ng lakas ng loob, ay ang ating pananalig na alam ng Diyos ang ginagawa niya kahit hindi tayo laging sangayon. Yung pagtitiwala natin sa karunungan ng Diyos sa ating buhay, na mas mahal niya tayo kaysa mahal natin ang ating sarili. Madaling mabulag ng luha ng ating mga mata. Madaling dumilim ang isip ng isang taong nalulungkot, madali siyang magdamdam sa Diyos, magtampo. Yung iba magagalit pa nga sa Diyos. Pero tingnan ninyo, kung nawala na kayo ng mahalaga sa inyo, tapos magagalit pa kayo sa Diyos, ano pa ang natira sa inyo? Kaya huwag dapat magpapadaya. This is the greatest deception, na pag nalugi ka, nasaktan, nahirapan, humina, nagdahop, lalayo ka pa sa Diyos. Yun ang pinakamalaking kawalan. So Job mourned his losses, but never lost his gratitude to God. Bakit nakuha niyang magpasalamat pa rin? Nawala na nga. Kasi kahit kailan, hindi siya lumimot na ang lahat ng kanyang tinatamasa sa buhay ay bigay at pahiram lang ng Diyos. At kung bigay at pahiram, sabi niya, wala naman akong dala nung ipinanganak ako at wala rin akong dadalhin pag namatay ako. Lahat ng tinatamasa ko ngayon, ipinapahiram lang ng Diyos. Kaya kahit bawian ka, matagal kang nakahiram, nung bawian ka, tama bang sumama ang loob mo sa bumawi? Dapat magpasalamat ka at nakahiram ka. Pinahiram ka ng kotse ng 1 linggo, nung binawi, galit ka. Akala mo kasi sa'yo na, masama na loob mo, ayaw mo na mag-adjust. Pero salamat ka mo, nakahiram ako kahit 1 week. So kahit magsalambitin na naman ako ngayon sa mga bus, o maglalakad ako, salamat kahit 1 linggo, nakahiram ako ng ginawa. Ganon din yon, yung mga nawala ng papa. Mo 1 linggong pag-ibig lang, buti nga nakahiram ka kahit 1 linggo, yung iba kahit 1 araw lang, hindi nagkaroon. So imbes magalit ka sa Diyos, pasalamat ka, Lord, salamat, naranasan ko umibig at ibigin sa 1 linggong pag-ibig. Yung iba nakahiram ng tagumpay, tapos nabigo, galit na sa Diyos. Lalong-lalo pag nagkakaroon tayo ng mahal sa buhay na binabawian ng buhay, bakit? Panganak ka ba? Kasama mo na yon? Di naman talaga. Dumating yun, ibinigay ng Diyos, ipinahiram, at ngayon binawi, magtatampo ka sa nagpahiram. Diyos ang may-ari ng lahat ng buhay, hindi tayo. Kaya magpasalamat tayo sa mga panahon na nangyayari yung gusto natin. At sa panahon na hindi gusto natin ang nangyayari, magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Never ever stop being grateful. Grateful tayo sa Diyos kung sino siya, hindi dahil lang nasusunod ang ating mga kapritsyo. Job mourned his losses but never lost his wisdom to recognize that God can give and God can take away. Walang patakarang pagtitiwala sa Diyos na ipaubaya sa Kanya ang pagbibigay at ang pagbawi. Job mourned his losses but never lost his only ticket to recovery, and that was God's continuing
favor. Pag tayo'y sumadsad, ang pagtatayo na lang ng Diyos ang ating pag-asa. Pag tayo'y humina, ang pagpapalakas ng Diyos ang ating pag-asa. Pag tayo'y lumungkot, ang pag-aaliw at pagpapasaya ng Diyos ang ating pag-asa. Kaya lalo ka dapat kumapit ng mahigpit at sumunod ng napakalapit sa Diyos. Huwag kang lalayo. As we have said, something's lost and something's gained in living every day. Hindi natin alam, mga kapatid, kung yung ine-enjoy natin ngayon ay magtatagal na nandyan. Walang nakakaalam. So, while possible, enjoy whatever and whoever can be enjoyed. Binigyan kayo ng Panginoon ng kabiyak, enjoyin ninyo ang company ng isa't isa habang pwede, kasi kung minsan biglang nababawi. Binibigyan ka ng magandang trabaho, ng ginhawa sa buhay, ng tagumpay, enjoy it. Because you don't know how long it will last. Ecclesiastes 9:9, life is short and you love your wife. So enjoy being with her. This is what you are supposed to do as you struggle through life on this earth. At pwede nating palitan yung wife ng husband, ng kapatid, ng kaibigan, ng anak, anuman. Maiksi ang buhay, kaya sikapin that you enjoy it with the people you love. Kaya ako, bagamat naniniwala ako na band-aid, first aid, yung pagtatrabaho sa malayo para lang mag-survive ang family, I do not want it to be done too long. Hindi dapat magkakalayong matagal ang mag-asawa, ang mga pamilya. Kung minsan uuwi, nakaataol na. Hindi na nag-enjoy yung magkakasama. Kung minsan pag uwi ng tatay, umalis siya, yung anak niya 3 years old. Pagbalik niya, yung apo na niya ang 3 years old. Hindi na siya naka-attend ng graduation, ng mga birthday parties. Hindi na siya nakapunta sa mga lamay ng mga kamag-anak. Ang dami na niyang na-miss sa buhay kasi naging money-making machine na lang siya. Kaya hindi ako conforme sa policy na laging mag-export ng tao. Ang laki ng ibinabayad natin, social, emotional, spiritual cost, sa hilig natin sa imported goods. Kapkapan nyo ang inyong buong katawan kung gaano karami ang suot nyo imported. Pati frame ng salamin. Pati buckle ng sinturon. Nagpo-produce pa tayong buckle. Pati perdible niyang napilas yung palda. Pati garter. Imported lahat. Pati ang mga fake na hikaw, imported. Headband, imported. Yung mga umiilaw-ilaw na paru-paro sa headband na yan, imported pa yan. Imported ang sapatos, imported ang medyas, imported ang bag. Kahit pa nga imitation, imported pa rin. So, bayad tayo ng bayad. Ano pinambabayad natin para magkaroon tayo ng balance of payments? Ang nanay natin, ang tatay natin, ang kuya natin, ang asawa, ine-export. Pambayad sa hilig natin, bisyo natin sa imported. Gusto nyo matigil ang pag-export natin ng tao, tumigil tayo ng imported mentality. When you buy local products, people here will have work. They don't have to go abroad. Ang ating mga namumuhuan na nakikita, they can produce more income-generating projects. Our people will find employment and go home every night to their wives or to their husbands. Pero tayong mission sa buhay para baguhin tong ating social fabric. Pero dapat palitan muna natin yung mga bisyo natin. Island lang, pupunta ka pa sa Thailand, ang dami nating island. Bundok-bundok lang, pupunta ka pa kung saan-saan, ang dami nating bundok. Parang kung talagang gusto mo nalang makaranas ng iba, yung may snow dahil wala tayo, pero meron din sa Star City. Kai-import, magkakahiwalay yung mga tao. Ang laki ng ating pananagutan. Ang kotse imported, ang gasolina imported, lahat ng spare parts imported. Sa bahay, imported ang oven, ang microwave, imported ang rice cooker, pati yung lalagyan ng bigas, yung kewa, imported pa rin yun. Pati ba naman lalagyan ng bigas, ini-import pa natin. Lahat, coffee maker, at pati kuminsan yung kape pa, imported lahat. Nagtaka pa tayo kung bakit tayo mahirap. Bawat bahay may toilet bowl, sana. Pero imported. Yung tiles sa ikinabit sa banyo, imported. Pati yung pinandikit na semento doon na puti, imported. Yung ilaw, imported. Pati yung plastic na lalagyan ng sipilyo, imported. At yung sipilyo, imported. Diba? Kaya tayo ganito.
Dapat tayong mag-isip-isip. Tigil na ang kasisisi sa mga Hapon, ng mga Kastila. Marami na tayong pananagutan sa mga sarili nating pagdurusa. So sabi ni Solomon, spend life, enjoy life with the ones you love. But it can happen only if we have economic opportunities in our own country. So importante yon. Enjoy whatever and whoever can be enjoyed. Minsan lang mabuhay ang tao sa mundo. Kailangan i-maximize yung pagsasama-sama ng mga nagmamahalan sa buhay. And apply this to time. Dapat enjoyin mo rin ang panahon. Ang iksi-iksi ng buhay, marami pang nabobor. Anong ginagawa mo? Wala. Boring. Wrong grammar pa yon, ha? Anong ginagawa mo? Boring. Killing time, mabubuhay ka lang ng 70, 60 years, yung iba nga 20 years lang. Killing time ka pa. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. Kailangan huwag magsayang ng sandali. And also apply this to space. Kung minsan nag-iisa ka, gusto mo lagi maghanap ng kasama, maghanap ng tao, bihira ka rin naman mapag-isa. Enjoy it. Kung maraming tao, enjoy it. Pag walang tao, enjoy it. Huwag kang lagi naghahanap ng wala. Sabi nga ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after. Ayaw natin tingnan yung now. We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Paano nga hindi lulungkot ang buhay mo, ang hinahanap mo yung wala? Maraming mga nagtitira sa ibang bansa, pag nandito, reklamo ng reklamo. Ang init, ang ganito, ang ganun. Pag nasa ibang bansa naman, ang ginaw, kaya reklamo na. Anong gagawin mo? Magre-reklamo ka na lang kaysa kailagay? Enjoy the space. Enjoy the time. Para pag nawala, wala kang regrets. Apply this also to events. To stages in life like childhood, youth, adulthood, old age. Lahat yan charming. Diyos ang may takda eh. Kaya ang bata, dapat payagang maging bata. Wala nang iba pang sobrang kabalintonaan na bata pa lang, pinipilit mo na maging matanda. Mga magulang na gustong-gustong magyabang sa mga graduation, akyat ang entablado. Ang gusto ang mga bata, puro promotion. 7 taon pa lang, tapos na ng law. Tuwan-tuwa naman yung magulang na abnormal. Ang totoo yung magulang ang abnormal nun eh. Your child is deprived of childhood. Sa palagay nyo, babalik pa yung childhood niya? Bakit nyo ifa-fast forward yung adulthood? You have all the time to be old. So let the children be children, let the young people be young people. Do not expect the young people to be as serious as the mature people. Yung mga mature naman, hindi lang yan naglululukso kasi may rayuma eh. So habang wala ka pang rayuma, magtatumbling ka dyan. Bahala ka sa buhay mo. And when you become an adult, be an adult. Sabi ng Desiderata, gracefully surrendering the things of youth. And of course, when you grow old, you've got to surrender even to gravity. Hayaan nyo nang medyo lumaylay ang mga pisngi ng kaunti, lumaylay ang ibang parts ng anatomy. Dahil magwawagi, siyempre dapat ang gravity. Yung sobrang ayaw i-surrender yung youthful looks nila, magiging magkakamuka. Nahahalata nyo ba yung lagay ng kung ano na sa mukha nila, magkakamuka? Kasi siyempre, yun lang ang effect ng chemical. Para bang may maga, na may matigas, na may mali. Hindi mo maintindihan, pero alam mo, may ginawa ka, no? Hayaan nyo na. Lalo na kung umidad naman kayo, nakapagpalaki kayo ng mga anak, naging mabuting magulang, ay mabuting lola. Ano kung mukha kang lola? Hindi mo mas nakakatawa yung lola na mukhang teenager. Banat na banat ang mukha. Ang kinis-kinis. Tapos pag nagsalita, let us eat now. Ay, lola! Hindi ko po alam, ganyan na pala kayo kalola. Kasi hindi pa nalilift ngayon ang vocal cords eh. Malay natin, baka magawa din later. Pero talagang kumisan, batang-bata pag nagsalita, he walks slowly. Di ba mas baligtad? Ang sayang tingnan na tumanda ka, may pinagkatandaan ka, mukha ka matanda, ay ano? Kaya sa naman nagkakamali-mali ng ginagawa sa mukha, mas nagiging pathetic. Mas nagiging parang hindi bagay. Although maminsan-minsan may binabagaya naman. Pero really, pagka 60, 70 ka na, gusto pa bang may manligaw sa'yo? Bakit pa? Although of course, some find pleasure in it, and who am I to question that? But some people
pay too much for this. They pay even to the point of becoming unhealthy or getting sick. Yun yung hindi na mainam dyan. So enjoy your stages of your life. Yung iba, pagka ilang taon na po kayo? Hindi masabi-sabi. Hindi nyo masabing 70. Hindi ba kayo natutuwa na naging 70 kayo? Yung iba 13 pa lang namamatay na eh. Hindi ba nakakahiya sa Diyos na itilihim mo ang iyong edad? Pinahaba ng Diyos ang buhay mo, tapos hindi mo siya bigyan ng glory, at pinipilit mong pagmukaing hindi pa mahaba ang buhay mo, you are denying the graces of God to you. Dapat sabihin mo, salamat, I'm now 70, thank God. I'm 80, thank God. Diba? Kasi kahit naman mukhang batang-bata yung mukha, yung leeg talagang tiklop-tiklop pa rin. Kasi hindi pa talaga na, sabi niya, faces can lie, but necks don't. So what's the point? Magka-turtleneck ka ngayon kahit summer. Ang dami-dami mong choker. Nakascarf ka lagi. Bakit kailangan itago pa yun? I am not against people trying to look good. But don't work too hard because you miss the point. That it is lovely, it is handsome to grow old. Because it is a testimony to God's kindness to you. So, apply this even to health, to wellness. Habang malusog, magbiyahe kung pwede. Mamasyal. Gawin ang mga gagawin ng taong malusog. Sabi na Ecclesiastes 11, 7 to 10 and 12:1. Nothing on earth is more beautiful than the morning sun. Ibig sabihin, malinaw na mata. Poetry kasi ito eh. Even if you live a ripe old age, you should try to enjoy each day. Because darkness will come and will last a long time. Nothing makes sense. Sabi niya, habang ma-enjoy mong buhay, enjoyin mo dahil dumarating yung mga dilim. And the people of the ancient world believe that though you are going to God, you are not going to God immediately after you die, that you're going to stay there in the grave for a long time until God calls you to life. That was their belief before Jesus. Sabi niya, darating at darating yun, mahihimlay ka sa himlayang Pilipino o kahit saan mang himlayan yan, hihimlay ka. Kasi sabi, habang hindi ka pa nahihimlay, get a life. Enjoy it. Sige na, try to enjoy each day. And most of the time nga, people don't enjoy because they fast forward the future. Hindi na sila nabubuhay ngayon, wala na sila kundi mag-save only for the future. Are you sure na darating yung future? So you save a little for the future and you spend now and you give to people. That's how you live. Live as if you're going to die tonight because you might. But plan as if you're going to live 100 years because you might. Pero kailangan handa ka kahit alin yung mangyari at hindi ka feeling lugi pag biglang napaaga. Verses 9 and so on. Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Ginagawang panakot ito ng maraming preacher na parang mag-enjoy ka na mag-enjoy pero ang totoo, huwag ka mag-enjoy kasi i-judge ka ng Diyos. No! Sinasabi ng verses, enjoy life, just don't forget that you will be accountable to God. So huwag kang sobra. Huwag kang gagawa ng mali o maling-mali. Kung medyo nagkamali ka, huwag mong tanggalan, mag-recover ka agad, nadapa ka, bumangon ka. Sabi kasi may accountability. But don't let the accountability to God stop you from enjoying life because God created you for you to enjoy your life. Hindi para lagi kang pigilin. The greatest mistake is to not even try. And the greatest error is to be too afraid of error that you don't do anything anymore. Kaya sabi nila, youth is wasted on the young. Alam niyo mga kabataan, yung mga may edad na, pag nakakakita ng bata, kulang-kulang na lang mainggit. Buti pa siya nakakalakad pa, buti pa siya nakakakain ng gusto niyang kainin, buti pa siya nakakaakyat ng hagdan, nakakasakay ng eroplano. Tapos yung bata naman, kumusta ka? Bored. Hindi niya ine-enjoy yung strength niya, yung life niya, yung mobility niya. Kaya importante, mga kabataan, while you are also having fun and enjoying, make a lot of money and be responsible also in most parts of your life so that you will have all the resources so that you can enjoy more. Kasi bawat kilos mo gastos eh. Kung wala ka namang gagastosin, may enjoying ka pa rin, pero limited.
That's why you have to make wealth, share your wealth with people who are in need, minimize pain, maximize pleasure, do the most good. And if the Lord would call you, then die. Wala kang regrets. Kasi mangyayari naman talaga yon. Verse 10, rid yourself of all worry and pain, because the wonderful moments of youth quickly disappear. Alam niyo, ang matatanda warriors, marami na kasing sugat, maraming beses nang nasaktan. Pag nakagat ng isang aso, akala lahat ng aso nangangagat. Jaded, dala. Pero sabi sa mga kabataan, huwag kayo masyado mag-worry. Sandali lang kayong bata. Mabilis mawala yan. So enjoy it. Never losing your godly wisdom. Okay, yun ang sinasabing, don't forget God. Huwag kayong lalabis. But don't fail to enjoy every moment of your life. Chapter 12, verse 1, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Panakot na naman ng iba yung keep your Creator in mind, but I look at it very positively, that you are young and you say, wow, thank you, Lord. I'm strong, thank you, Lord. I fall in love, thank you, Lord. Na-reject ako ng niligawan ko, thank you, Lord. I'm young, I have time, pwede pa ako manligaw sa iba, thank you, Lord. Don't forget your Creator when you are young, because your Creator loves you. Don't waste your youth. Youth is one of the fastest vanishing commodities in life. Kaya kita nyo, may industriya to extend it, even its looks, dahil ang bilis mawala. Kaya mga magulang, bayaan natin yung mga youth na maging young, magiging responsible din yan at serious later on. Pero pag sobrang aga, you rob them of their youth, which they can never have ever again. Kaya yung mga hindi nag-enjoy ng childhood, hindi nag-enjoy ng youth, pagtanda, doon nagkakaroon ng extended childhood. 60 years old na, may dala-dala pang Barbie. Meron nga 55 na, o vocation pa rin magbihis ng mga Barbie. Siguro hindi nakapag-Barbie nung 9, nung 10. Well, there's nothing wrong with it, except that, di ba, parang dapat iba naman yung ginagawa nung 60 years old. Mas maganda mag-ganchilyo na lang yata siya. O mag-charity, gumawa ng mga project, sumulat ng libro. Kasi pag may na-deprive sa childhood, alam nyo, babalik-balikan at babalik-balikan. Pag mali na yung panahon, parang hindi na tugma. Pero hindi natin sinisisi yung trying to make up for lost time. Ang dapat sisihin yung magulang. Na dapat sana sila yung nakapag-provide, sila yung nakapag-inspire, at sila yung nakapagbigay ng kalayaan sa bata na maging bata. Kaya galit na galit din tayo sa poverty. Poverty deprives children of their childhood. Ang bata-bata mo pa, nag-aalaga ka na ng kapatid, nagtitinda ka na ng sampagita. Uuwi na po ako, bilhin niyo na yung sampagita ko. Ganon, para makauwi ka, bibilin ko yung bulaklak mo. Ano kayang sales stock yun? Bilhin niyo na po ito para makauwi na ako. Ba't hindi bilhin niyo po ito para magkaroon kayo ng pabango, magkaroon kayo ng scent? Bilhin niyo na po ito para mag-benefit ako. Parang maling sales stock. Pero mga bata, victim. Yung iba, panghanap buhay ng mga magulang nila. Sa palagay niyo, anong klase mga adults mangyayari sa kanila pagdating ng araw? Kaya yung iba na laging na-deprive ng childhood, pagdating ng pagtanda, bawi ng bawi. Kawawa naman yung nabawian, kasi babawi din yun. And the cycle goes over and over again. That's why it's always very wise. Kung tayo na-trap, nakarating tayo victim ng, let's say, malaking pagpapalaki or deprived na pagpapalaki, tama na ang kadadrama tungkol sa past, kasi tapos na yun. Wala na kayong magagawa sa tapos na. Pero may magagawa pa kayo sa darating pa. So believe in God, know God, be filled with godly wisdom, and make the most of what else remains of your life. Because it's not only the years in your life, but the life in your years. So kahit konting oras na lang natira, kung pinuno nyo naman ang buhay, daig nyo pa ang mahaba ang buhay na wala namang nangyayari. So malaki ang participation natin, mga kapatid, kung paano tayo mabubuhay, at madalas kung paano rin tayo mamamatay. When possible, love and get loved. Lalo kung young person kayo o medyo nabigo kayo nung young, huwag kayong matakot umibig at makipag-ibigan. Hindi naman nakakamatay eh. Basta huwag ka lang kayo magpapakamatay.
Kahit kayo mabigo, hindi nakakamatay. Makaka-recover kayo. At pag naka-recover ka na, you will realize that you were such a fool to have dramatized it too much. Kung meron sa inyo ngayon na sobrang nagdadrama dahil sa pag-ibig na nabigo, lilipas din yan. Don't do anything crazy. Nabigo kayo kay pag-ibig 1, bigla kayo magpapakasal kay pag-ibig 2, para lamang nyo gantihan si pag-ibig 1. Kung hindi naman kayo mahal nun, kahit magpakasal kayo kay 1, 2, 3, 4, walang pakialam yun, walang effect. Huwag na huwag niyong sisirain ang sarili niyo para saktan niyo lang yung taong hindi nagmahal sa inyo. Kasi hindi naman siya masasaktan dahil di nga kayo mahal. Madadagdagan lang ang lugi niyo. Maraming ganon sinisira ang sarili. Hindi ako mahal ng nanay ko, maglalaslas ako ng pulso. Sa palagay mo ba, hindi ka na nga mahal, malulungkot pa yan, nilaslas mo yung pulso mo, baka matuwa pa yun. Ay, wag na nga, huwag ka na malaslas. Akala mo hindi ka mahal, pag sinira mo ang sarili mo, masasaktan mo siya. Hindi ka nga mahal, walang effect yun. So, mahalin mo ang sarili mo. At mong kakalimutan, mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka mahal nito, noon, mahal ka ng Diyos, pahalagahan mo yung pagmamahal ng Diyos. Yung nagpapakamatay, yung naglalasing, nagda-drugs, nagsisira ng buhay dahil hindi mahal ni A o ni B, binabaliwala naman yung pag-ibig ng Diyos. Mahal pa naman tayo ng Diyos. Kaya si Job, hindi niya kinalimutan yung Diyos, hindi siya nagiba ng problema niya. Kasi nasa center ng buhay niya ang Panginoon. At yung paglalagay ng Diyos sa center of our lives, kailangan pinagpapracticean yun everyday. Yung pagiging positive, pinagpapracticean yun. Sa maliliit na bagay na nawala, nahirapan ka, magpapasalamat ka pa rin. Dahil pag naging habit mo na yon, na-internalize mo na yon, kahit malalaki yung nawala, naturally and automatically, nagpapasalamat ka pa rin. Pero pagka sa maliliit na bagay, reklamo ka ng reklamo, anong pinagpapraktisan mo? Maging reklamador, maging loser. Pag ngayon malaki ang nawala, ayun, gibang-gibang-giba ka na. Naglalakad ka dyan sa breakwater, kahit walang breakwater. Di ba malaking problema yon? And many people go through that length. So love and get love, give and receive the most to and from people. Yun ang tunay na buhay. You give, you receive, you give, you receive. Hindi yung meron kang konti, nasa iyo lang forever, ayaw mong ibigay, ayaw ka rin tumanggap. Hindi ka nakikipag-circulate with people. Give and receive. And never get too attached to anyone, to anything, except God. Magmahal pero huwag todo. Magtira sa sarili. At lalong-lalo na magtira sa Diyos. Do not make any person the center of your life. Make God the center of your life. Because when that person goes, whether sinasadya niya or not, when your center goes, you will crumble. Pagka ginawa mo ang tao center of your life, yung you give meaning to my life, you fill me, mga drama yan ng mga susunod ay iiyak. Don't let people fill you, let God fill you. Let people add to you, but don't let them be the main filler of your life. Do not make them the center. Kasi kung mahal na mahal ka man yan, ayaw ka man niyang iwan, bigla siyang namatay, di nawalan ka ng center. Paano kung buhay na buhay, iniwan ka? Di lalo namang nakakasira ng center yon. In any case, love, but love God above all. In everything you do, put God first. And He will guide you and crown your efforts with success. It is only God who will always be with us, no matter what, so make God your first love. Even that can be developed. Let it develop yan. Kawawa ang taong sobrang nagmamahal ng kapwa-tao lamang kasi nagiging alipin, nagiging sunod-sunuran, at nagiging baliw-baliwan madalas. Magmahal, but not to the point na pinopoon mo yung tao. Diyos lang dapat ang pinopoon. And always be thankful and grateful even if losses are mourned. Huwag kalimutang magpasalamat kahit malungkot. Because it could be worse. Pag kami nawala, ang sasabihin nyo, it could be worse. So salamat, hanggang dito lang. With God's help, kaya pa to. Napakahalaga. Tandaan nyo, binigyan ng Diyos ng limitation si Satan. Sige, galawin mo lahat ng nasa paligid, pero huwag mo siyang gagalawin. Kahit ano nangyayari sa atin, may permiso ng Diyos. At kung may permiso niya, alam niyang ginagawa niya, huwag tayong magduda. Tapos sabi ni Satan, kasi naman, kita mo, ang selfish niya, namatay na mga anak, nagpapasalamat pa. Ganyan siya ka-selfish, sabi niya gano'n. Kasi hindi siyang ginalaw. Sabi ni Lord, sige, galawin mo, huwag mo lang papatayin.
Kaya kutakot-takot ang sakit na nangyari kay Job. Nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Natapos ang hindi naman ipiniliwanag kung bakit ginawang trial na ito. Pero natapos. At huwag na nating usisain kung bakit pumayag ang Diyos kasi hindi niya piniliwanag. Pulutin na lang natin yung aral. Ang aral, humawak, manindigan sa Diyos kahit ano ang mangyari. 1 Thessalonians 5:18, whatever happens, keep thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. Find a reason to be thankful. Pag may loss, may pain, sit down, be peaceful, be calm, and count the remaining blessings in your life. Find a reason to thank God. Do not find more reasons to complain. Complaining will make you negative. Negativity will make you sick in the body and in the mind. So continue to find reasons to be thankful for. 1 Timothy 6:7, we didn't bring anything into this world, and we won't take anything with us when we leave. So kung nakahiram at nabawian, pasalamat pa rin. When suffering from loss, do not lose faith. Then you never lost much. Do not lose gratitude. Then you don't lose God's favor. Do not lose your greatest possession, your relationship with God, your faith. Nobody can take it away from you. Not even God will take it away from you. It's for you to keep. We were created in God's image. God vested us with so much power. And one of those great powers is to keep the faith. To keep holding on to God. Nobody can take that away from you unless you personally surrender it. But why would you? If you surrendered your faith, your thankfulness, your gratitude, then you'll really have nothing left. Ama namin, turuan niyo po kami sa lesson na ito, sa example ng buhay na ito. Be it a metaphor, be it poetry, be it history, there is a lesson for us. Teach us, Lord. At ang dalangin namin sa sandaling ito, kung sino man ang mga kasamahan namin dito ngayon, Panginoon, na mayroong suffering because of loss, may this lesson be yours, be used by you to speak to us. Kung mayroong natatakot ng losses, palakasin mo ang loob dahil sa lesson ng kwentong ito. At kung mayroong nakaka-recover, Lord, salamat dahil nakaka-recover na. Let the recovery be complete and quick. Father, whatever we need from this inspiring story, teach us to find it. Magbulay-bulay tayo sa mandali, hanapan ng application sa buhay natin ang gininto ang aral ng kwento. Lord, teach us. Speak to us in the name of your Son, Jesus.